0, 1. Let's get started. Alright, so second day na natin dito sa travel natin from Duluth papuntang Lutsen, or from Bird Island to Duluth and then to Lutsen Mountain. Alright, so ngayon ay may stopover lang kami na pupuntahan. Ito yung Split Rock Lighthouse dito sa malapit na kami sa Lutsen, mga ilang minuto na lang or ilang oras na lang nandun na kami. So dadaan lang kami dito kasi maganda daw yung view dito. Yan, at papakita ko sa inyo ito syempre. So ngayon ay inaantay lang namin na mabayaran ni Mrs. yung entrance fee. Kasi yung mga magandang view dito syempre iniingatan nila. At para maingatan yon, so meron mga entrance fee, parang ecological fee, something like that. Para syempre meron silang budget para malinis nila or ma-maintain nila yung lugar. So antayin ko lang si Mrs. and then proceed na kami doon. Alright, so andito na tayo, nakapasok na tayo after mag-pay ni Mrs. para sa entrance fee. Yeah. Hello. That's Katie. The daughter Sir Toby. Ayan. Ha? Ayan. Galing kami doon. Nandito na kami ngayon sa isang lugar dito kung saan magaganap ang aming side stop. Ayan. So nandito kami sa ano nga to, sa Split Lighthouse or Split Rock Lighthouse. Ayan. Ayan, nagpipicture sila ron kasi merong ayan. May mga tao na rin, mga dumadating, marami na rin dumadating na tao para tingnan ko ano meron dun sa kabilang dako. Tara, pasukin natin. So ano pala to? Souvenir store. Ayan. Gift shop. Ayun. Lakad lang kami dito. Tingnan natin kung ano meron. Oh, may fee area. May fee. May fee pala. Yun lang. So mamaya na lang ulit. Ayun, so retreat tayo dahil may bayad pala ang pagpunta dun sa lighthouse. So hindi namin naasahan na ganun pala. Nagbayad pa naman kami ng entrance dito. Ay. So next time kailangan alamin natin yung mga pupuntahan kung may babayaran na wala. Para umpisa pa lang hindi na natin pupuntahan. Punta na tayo sa ating pupuntahan. Let's go, Lutsen Mountain. Let's go. Alright, so nakalis na kami dun sa una naming pinigilan dahil nga sa may bayad ang trekking. So nandito naman kami ngayon sa, where is this? Tetegush. Tetegush or Tetgush. Tingnan namin kung kung dito makakapag-trekking kami. So isa rin siyang state park. So dahil nakapagbayad kami ng entrance sa una, so considered na bayad na rin yung entrance namin dito kasi good for one whole day yung entrance na yon, entrance fee sa kahit anong state park dito sa Minnesota. Alright, diba? So ngayon natin lang namin yung mga kasama namin. Pag nagkasama-sama na, then doon na kami magde-decide kung kami ba ay gagala sa trail dito. Let's see. Tayo na nga, fail yung ating sumunod na pinuntahan dahil wala siyang bayad, pero yung
trail ay kakain masyado ng maraming oras at masyadong matarik para sa mga bata na kasama namin. So hindi na namin tinuloy. And then inabot na kami ng gutom. So dito tayo kakain sa Four Season ano man tawag dito? Four Season restaurant or Four Seasons Grill and Restaurant something. Nalimutan ko yung mismong pangalan. Basta yun na yun, narambol ko lang siguro. And yan. So, para lang kaming nasa movie. Kasi ito yung ano, yung kalimitang ayan yung napakalawak na parking area. Tapos, ito lang yung kainan. Ayan. O, diba? Sosyal. At napapalibutan kami ng napakaraming puno. Ayan. Nasa gabi ay nakakatakot kasi dyan minsan tumatawid o dyan nagpapakita si Bigfoot o yung Sasquatch kung tawagin. At medyo lumalamig na yung panahon. So kain lang muna kami dito and then tuloy na kami sa susunod na pupuntahan. Basta kailangan bago mag 3 ay pabalik na kami sa kanya-kanya naming mga lugar. Kasi mahirap abutan ng dilim dito, lalo na sa biyahe kasi nga literal madilim dahil lahat ng mga dinaanan namin konti lang yung mga poste ng ilaw, hindi tulad sa Pinas na laging maliwanag dahil lagi may poste ng ilaw. So dito hindi, darating talaga sa point na idadaanan mo medyo madilim, yung headlight mo lang yung magiging ilaw mo sa dadaanan. Alright, so mamaya na lang ulit. Alright, kain na tayo. Okay na. Dadating na yung mga order namin. Mostly pizza and burgers. Sa amin, onion rings. Sarap. Yummy. Let's eat. At ayun nga. So, fail na naman yung isa pa namin pinuntahan. Nauutal na ako. Ay. At ayun. So, nasunod din yung aming kagustuhan na makarating sa Lutsen Mountains. Yeah. Pakita ko sa inyo. Ayun siya. Lutsen Mountain. So, ang pamosong makikita natin dito, syempre, yung gondola na pwede mong sakyan. Kaya lang may bayad per head. At dahil windy, so medyo nakakatakot kasi syempre umuuga yung gondola. Ayun, may mga bahay doon. Kita ba? Saan ba yan? Ayun, may bahay. So may mga magagandang nakatayong bahay dito sa magkabilang side. So dito din nagaganap yung mga snowboarding tsaka ski. So isa sa mga pangarap kong maranasan, kaya lang dahil hindi pa tapos yung fall at wala pang snow, so babalik na lang kami para maranasan yung snowboarding. Pero hindi pa sa ngayon. Ngayon, pasyal-pasyal lang muna. Gagamayin natin yung lugar para next time na pagpunta natin, alam na natin paano pupunta. Alright. So, nakapagpa-picture na kami doon sa Lutsen Mountain signage. Pakita ko lang sa inyo yung lugar kung saan nagaganap yung snowboarding. Ito yun. Ayun. Ayun, banda doon nagaganap yung snowboarding. Ayan, doon. Pababa. Ayan. So, mapupuno siya ng snow. At kapag puno na ng snow, pwede ka na mag-slide. Ayan. Ayan, magpipicture. At nakikita ko na yung gondola sa baba. Kaya lang, medyo mahangin na. Nakikita nyo gumagalaw yung mga puno sa likod. Malakas. So medyo scary sumakay sa gondola. Siyempre uuga din yung gondola na pag sasakyan nyo. Pero napakaganda dito. Ayan o. Look at the view. Angas.
Ayan o. Nasa taas kami. At may mga taong pababa na din. Ayan, may mga pauwi na. Siguro nakita na nila yung dapat nila makita o nakasakay na sila sa gondola. Tapos may may overpass dun eh. Hindi ko alam kung ano meron dun eh. Let us see what to see. Yun. Wala. Empty. Pero yun ang gondola. Nandun. Pakita ko sa inyo. Yan yung gondola. O, diba? So, yan yung sasakyan mo para makarating ka sa pinakataas doon. Yun pala. Hanggang doon. Sayang, against the light, hindi nyo makikita. Sayang. Tapos, pabalik. Pababa. Ayan. Pupunta. Yan, yan. Ewan ko lang kung doon nga talaga ang ano no, ng ang ruta. Pero, yon, hindi kayo makakasakay doon dahil nga malamig, malakas ang hangin, so medyo scary. Pero yung iba matatapang. Kaya ako kasi okay. Takot ako sa matataas eh. So hanggang ano na lang kami, hanggang tingin na lang. At least nakapunta kami sa Lutsen Mountain. Ayan, ganda. Lutsen Mountain! Alright, so eto na po yung aming final na pupuntahan bago mag homebound. May nakita pa kami pagkatapos naming umakyat sa Lutsen Mountain. So hindi ko na naipakita sa inyo yung kagandahan ng Lutsen Mountain dahil yun nga, hindi rin naman kami makakasakay sa gondola kasi malakas yung hangin. So dito na lang kami. At least nakapagpa-picture naman kami doon sa Lutsen Mountain. So ito, pupunta kami dito. Oh, nagsasalita pa si Google. Pinatay ko na eh. Well, so dito tayo sa trail pababa sa anong tawag dito, Nay? Oh, Abasa River. Oh. Ngayon, tingnan natin kung gaano kaganda ang river. Ayun na, ganda. Alright. So talagang hindi tayo pinapahiya ng mga nadadaanan natin dito. And ayun, ang kulay pa rin ng river nila ay kulay tsaa. Or parang ano din, parang ano, apple juice. So, ayun. Maganda pa rin. Thank you, Lord. Oh, di ba? Astig. Pawit at lahat. Talagang pahabol pa. Picture lang muna kami. Alright, so dito na natatapos ang mga kaganapan. It's time to say goodbye for a while, for a meantime, sa napakagandang lugar ng Lutsen. It's time to go home now and yan, para makapagpahinga. Actually hindi pa simula ng pahinga dahil mahabang biyahe pa to. Parang ano kami, pabiyahe mula
mula sa malayo papunta sa malapit. So ganon. Ay. So pag wala na akong susunod na sasabihin mamaya, so it means pagod na ako. So maraming salamat kung nakaabot ka sa part ng video na to, and yeah, see you sa susunod na mga videos. Bye bye.